Hi po, kumusta po ang lahat? Gusto ko lang po i-share sa inyo kung paano ako nag-apply ng trabaho dito sa Australia as a skilled worker visa. Ang Australian government ay in-demand po sila ngayon sa mga skilled worker, kagaya ng welders, metal fabricators, auto mechanics, machinists, painters, at iba pang skilled position na kailangan dito sa Australia. Many companies na willing mag-sponsor po dito sa Australia for those qualified applicant workers. Ang sponsorship visa ay pinakamadaling visa na makapasok dito sa Australia at may pathway to permanent resident visa at saka eligible po mag-apply ng citizenship dito sa Australia na magkaroon po ng Australian passport. I-share ko po sa inyo kung ano po yung preparation at saka requirements na dapat i-prepare natin bago mag-apply dito sa Australia. Number one, dapat meron po tayong valid passport or travel document kung mag-apply tayo dito sa Australia or any working abroad po. Dapat may valid passport po tayo. At isa pa, during the face-to-face interview, hahanapin po nila yung valid passport natin. Titingnan po nila yung identity natin. So, dapat be mindful po tayo na meron tayong prepared na passport. Pangalawa po, dapat sa position po natin na ina-applyan, meron po tayong more than 5 years na experience, both local and abroad. So, pinaka-importante para maging qualified tayo sa skills na ina-applyan natin. Pangtatlo po, dapat cleared po tayo sa health condition natin para sa medical kasi para maging qualified po tayo sa pag-apply ng visa dito sa Australia. Otherwise, kung may health problem po tayo, isa po yun ang magkakaroon ng delay or magkakaroon ng refusal ng visa. Dapat meron po tayong cleared record sa NBI saka police para maging qualified po tayo sa visa dito sa Australia. Kung meron po tayong record, so magkaroon po yun ng investigation or visa refusal. I-share ko po sa inyo kung ano yung mga requirements na kailangan natin i-prepare bago tayo mag-apply dito sa Australia. So, unang-una po, sa mga previous or present employment natin, dapat meron po tayong contracts, certificate of employment, payslips, reference letter, or any other proof of evidence. Pwede nyo pong i-request yun kung wala kayong na-keep noon. Pangalawa po, educational background. Dapat college level or college graduate po para maging exempted po sa English test. At saka meron pong mga proof of documents from schools na dapat i-submit para maging qualified yung educational background. Otherwise, kung high school graduate, pwede naman po, pero kailangan nyo pong mag-take ng English test muna, which is it takes time and costly. At saka pang-tatlo po, dapat meron po tayong mga training certificate from TISDA or any other training center na accredited na TISDA. Dapat meron po tayong mga background na trainings na kailangan po nating i-provide sa kanila para makita po nila na we are competent or we are knowledgeable sa work natin, or any other safety trainings or relevant na
evidence na kailangan natin i-submit. So, yun lang po yung pinaka-importante. At dapat may provide po itong mga requirements na ito kasi kapag hindi po na-provide ito, isa po ito sa cause na ma-delay yung pag-process ng visa. At saka, itong mga requirements na ito ay isa po ito sa requirements din po ng skills assessment test, kagaya ng VITA-SIS. Bago nila i-conduct yung skills assessment, dapat isa-submit mo na ito. Advice ko lang po sa inyo, wag po tayong mawala ng pag-asa. Keep moving forward lang po tayo sa pangarap natin. At saka, dapat sabayan po natin ang panalangin, sipag at syaga para matupad yung pangarap natin. Yun lang po yung kailangan na gagawin natin. Ako hindi din po biro yung pagpunta ko dito. Bago ako pumunta dito, marami din po akong pinagdadaanan bago ako nakapunta sa Australia. Pero at the end of the day, nalampasan ko yun ang lahat by the grace of the Lord. At saka, yun. Yung situation ko po ngayon ay permanent resident na po ako dito. After ng 2 years as a working visa sa sponsor ko, nag-apply na po ako ng permanent resident. After 6 months, nag-grant na po yung permanent resident ko. And then after a year, nag-apply po ako ng ibang trabaho or ibang company. So, nandito na po ako ngayon sa mining. Sa 5 po jobs. Mining site, which is good money, good pay. So, sana makatulong itong video na ito at kung mayroon po kayong katanungan, message lang po kayo sa akin or mag-comment lang po kayo sa videos. Tsaka huwag po kalimutan mag-subscribe, mag-like and share sa video na ito. Thank you so much for watching. God bless. Bye.